Magandang gabi po mga kapatid at welcome po muli sa ating Biblical Spirituality Weekly. Ngayon medyo madilim po yung aking camera, hindi ko alam bakit. So, welcome po muli sa ating Biblical Spirituality ngayong Martes, May 13 and isang belated po, Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay dito po sa ating Biblical Spirituality Weekly, dito po sa ating Zoom at ganon din po sa ating pong Facebook Live po. Welcome po sa ating Biblical Spirituality Weekly ng Ministry of Biblical Apostolate of the Archdiocese of Manila. At ngayon po tayo po ay magsisimula ang ating pagninilay na kung saan po syempre hindi po magpagninilayan natin po ang ating pong ang ating pong gospel sa susunod na linggo, kundi po tayo po ay makikinig po muna sa ating recap ng ating pong nakaraan pong Biblical Spirituality Weekly. So ngayon, yung mga volunteers po natin ay ang mga kapatid natin na malayo-malayo sa akin. Joke. Diyan lang po sa kabilang parokya ng San Rafael Parish sa Baluttondo. At maraming salamat sa inyong pagsuporta, pag-volunteer, pagiging po sa ating pong Biblical Spirituality Weekly po ngayon. So ngayon po, simulan natin po ang ating recap na ibabahagi po sa ating ni Sis Geraldine Bardon. Good evening po, Sis Geraldine. Good evening po, Sister. Rinig po ako? Yes. Hello po. Umpisahan ko na po. Magandang Opo. gabi po sa ating lahat. Isang malamig at maulan na gabi, naway ligtas po ang bawat isa sa kanilang mga tahanan. Pero sa gitna po ng pag-ulan, naway maging panatag ang ating puso at isipan habang tayo'y muling sumasalamin sa ating nakaraang Biblical Spirituality Weekly. So, ang ating pagninilay po noong nakaraan ay umiikot sa Ebanghelyo tungkol sa mabuting pastol, ang ating Panginoong Hesus. So, ang unang nagbahagi ng kanyang reflection ay si Brother Eloy. No? Ayon sa kanya, ang salitang pastol ay sumisimbolo ng pamumuno at pag-akay sa mga tupa. Para kay Brother Eloy, ang mga tupa ay tayo, ang sambayanan, at ang kawan ay ang ating simbahan. Binibigyang diin niya rin na si Jesus lamang ang tunay at natatanging mabuting pastol, no? Siya ang humuhubog at gumagabay sa atin patungo sa buhay na puno ng pananampalataya. So, isang pastol na hindi lamang nangunguna kundi nag-aalay ng sarili para sa kanyang kawan. Samantala, binahagi rin po ng isa nating sister, na si Sister Tess, ang kanyang personal naman pong karanasan bilang lingkod ng simbahan at bilang isang leader. Ayon sa kanya, may mga pagkakataong talaga na sabay-sabay dumarating ang mga pagsubok at responsibilidad. Ngunit sa bawat pagkakataon na naririnig niya raw po ang kantang or awiting mabuting pastol, nabibigyan daw po siya ng panibagong lakas, parang superpowers. So napapalakas daw po ang kanyang loob at mas tumitibay ang kanyang pananampalataya. Para po kay Sister Tess, ang pagiging mabuting pastol ay nangangahulugang pagmamalasakit sa mga taong ating pinangungunahan or pinagsisilbihan. Ang pagbibigay daw po ng halaga sa kanila at pagiging mabuting halimbawa tulad ni Jesus. So buong puso rin po tayong hinihikayat ang bawat isa na ialay ang ating buhay, isabuhay ang kabutihan, at isapuso ang aral ni Kristo. Hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi para sa ikabubuti ng lahat. Naway po ay manatiling sariwa sa ating puso't isipan ang mga refleksyong ito at magsilbing gabay sa ating araw-araw na pamumuhay
bilang bahagi ng kawan ng mabuting pastol. Muli ay magandang gabi po at naway pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. Maraming salamat po, Sis Geraldine. At ngayon po, siyempre hindi po tayo magsisimula pong ating pong pag-aaral kung hindi po tayo manalangin. So, ang opening prayer ay ang ililid po para sa atin ni Brother Prince Michael Kailian. Hello, Prince. Hi, Prince. Muted ka pa rin. Mute. Tapa. Sa pag-aantay po natin kay Prince, tayo po muna ay humingi po ng tulong ng banal na Espiritu para sa atin. At pagkatapos po ito, inayahan natin po si Prince para mag-lead ng opening prayer. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Itawagan po natin si Brother Prince para sa opening prayer.
Hello po, Yes. sister. Dinig po ba? Hello, Prince. Yes po. Okay na po. So, magandang gabi po mga kapatid sa pananampalataya. Tayo po panalangin at aming damahin ang presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aming mapagmahal na Diyos, nagtipon kami ngayon sa iyong banal na presensya. Taglay ang bukas na puso upang makinig sa iyong salita. Ang salitang nagbibigay liwanag sa aming at buhay. Ikaw ang mismong pag-ibig at kami iyong tinatawag na mamuhay sa pag-ibig. Na mahalin ka ng buong puso, buong kaluluwa, buong isipan at buong lakas. At mahalin ang aming kapwa gaya ng aming sarili. Habang pinagnilayan namin ang iyong banal na kasulatan, punuin mo kami ng apoy ng iyong banal na pag-ibig. Turuan mo kaming makita ang iyong pag-ibig sa bawat pahina ng Biblia at sa bawat araw ng aming buhay. Palalimin mo ang aming habag, pagpapatawad at kababaang loob upang sa aming buhay ay may padama ang pag-ibig ni Kristo sa aming kapwa. Naway ang aming pagtitipon ngayon ay magpatatag ng aming ugnayan sa iyo at sa isa't isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat po, Brother Prince. At salamat po sa panalangin na ito. So ngayon tayo po ay ready upang makinig at hindi lang po makinig kundi namnamin ang pagmamahal ng Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng Ebanghelyo sa darating na linggo na kung saan ay ikalimang linggo sa panahon ng Pasko na muling pagkabuhay. So babasahin po sa atin ang Ebanghelyo ayon kay San Juan, si Sis Aliana Alarcio. Hi, Aliana. Hindi ko kayo mapakinggan. Hello po. Okay na. Okay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ni Judas mula sa huling hapunan, sinabi ni Jesus, ngayon mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ang nagiging balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So ngayon, maraming salamat, Aliana. At tayo po ay magpatuloy sa ating pagninilay sa pamagitan ng isang awitin. Ating pakinggan na ito.
Iyon, tayo po ay magpatuloy po sa ating mga sharers. Ang unang pong sharer po ay si Alaya Alarcio. Siya ay kapatid po ni Aliana. So, baka makita nyo, ay, maka ano, doble po sila. Hindi po, makapatid lang po sila. So, welcome po si Alia po Alarcio po. Hello po, sis. Hi, Alia. Hindi po na dinig masyado. Iano po ninyo, i-try nyo po na mas ano. And hello po. Yan, okay na. Bale yun. Yung nagpaano po sa akin dun sa gospel po, yung sinabi po na isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo kung paanong ibig ko kayo. Kaya hindi naman mag-ibigan kayo. Meron po kasi kaming isang dati po. Ano siya, sobrang ano po kasi niya, parang hindi po siya mahilig makihalubilo, ganyan. And then parang every time po na nag-group kami, hindi po siya nakikisalig. So parang yung mga kaklase po namin, kahit hindi po nila alam kung anong klaseng tao ba yung klase,
parang sila na yung nagsabi ng, di naman ano yan eh, di naman siya mahilig makisama, ganun. Parang tamad daw sa grouping, ganun. Pero hindi ko pa po yun. And then, nung mga time po na yun, parang ayun na nga, ang dami ko na pong naririnig sa mga kaklase ko na hindi daw po siya um, hindi daw po siya mahilig makitulong sa grouping po, ganun, pabigat kumbaga. So, nung nakagrupo ko na po siya sa pat po namin, may gawa. Doon ko na po nalaman na, ay, ganun nga siya. Pero, ang ginawa ko po kasi, parang kinausap ko po siya personally. Inas po siya na may problem. So, yun na, kung meron ba siyang, kailangan na gawin, ay, hindi niya magawa. Kaya, hindi po siya makatulong sa amin. Then, sinabi po nung mga kaklas, pagrupo po namin na, yun nga po, tanggalin na lang daw siya kasi hindi na daw po siya nakatulong. So for me po, meron siyang reason kung bakit hindi siya ano yun, ano sa amin po, makatulong, ganun. So binigyan po namin siya ng isang, and ako po yung nag-convince na din sa mga group po namin na tulungan na lang namin siya kasi nga, ano po, may family problem sila tapos ano po, nagtatrabaho rin siya kasi. So parang yun po yung for me na ano po nung pagsibigan. Maraming salamat po, Aliyah. So ngayon, meron po tayong second sharer na kung saan po ay si Brother Matthew Santiago po. Hi, Matthew. Hello po. Good Hello, evening. Matthew. Yes. Ang aking maipapahayag po ay kung paano ko maipapakita kung paano pagkakaibigan ang para sa akin ay ang pagpapakita ng mga kabutihan sa mga taong naka-adobido ko. Katulad ng pagtulong sa kanila tuwing may mga problema sila, may mga sama sila ng loob, tinutulungan ko sila masolusyonan. Ganun po. Katulad ng Maraming salamat, mga kabataan. Oh, tapos ka na, Matthew? Tapos na siya. thank you po. Opo, thank you sa inyo. Maraming salamat ang ating mga kabataan ng San Rafael Parish para makita po natin mga kapatid na ang mga kabataan ay hindi lang po active po sa kanilang parokya. Marami silang ginagawa, especially po every evening po meron po silang iba, di ba, mga formation, mga practice at inilaan po nila ng isang araw para sa ating Biblical Spirituality Weekly. Maraming salamat sa mga kabataan natin from San Rafael Parish po. So ngayon, tayo po ay magpapatuloy po sa ating pong pag-aaral, ang ating pong pagiging busog sa salita ng Diyos. Ang ating pong direktor sa kasalukuyan, meron po siyang catechesis po sa isang parish, pero inihanda po niya ang kanyang reflection, ang kanyang exposition ng ating gospel na kung saan ayon po sa pinakinggan natin ay from John chapter 13 verse 31 to 35 po. Ating pakinggan mabuti, i-take notes po natin at ating makamtan ang pagmamahal ng Panginoon din sa pamagitan ng pag-aaral natin ng salita niya. Magandang gabi mga Bible Apostles, mga Bible Coordinators at lahat ng kapatid natin dito sa Zoom, ganun din sa Facebook Live, nakasama nating nagninilay ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay palaging liwanag na nagbibigay kaliwanagan sa ating mga kadiliman at siya ay liwanag sa ating mga hakbang. Ibig sabihin, ito ang nagtuturo sa atin kung ano ang mga hakbang na dapat gawin sa paglalakbay sa ating buhay. Kaya nga napakaganda na isang beses isang linggo
o mahigit pa tayo ay humihingi ng liwanag ng salita ng Diyos. At ngayon ay ating pinagninilayan ang Ebanghelyo sa darating na linggo, sa ika-5 linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. At ang Ebanghelyong ito ay mula sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 13. At may 3 bagay na mahalaga ang sinabi ng Panginoon dito. Unang-una ay yung kaluwalhatian na kanyang tatanggapin. Pangalawa, yung kanyang pag-alis, kaya kaunting panahon na lamang siyang makakasama ng mga alagad. At ang ikatlo ay yung bagong utos. Yung bagong utos patungkol sa pag-ibig. Balikan natin muna na ang konteksto ng Ebanghelyong ito. Ito ay ika-13 kabanata ng Mabuting Balita ayon kay San Juan, at ito ay huling hapunan kung saan hinugasan ni Jesus ang paa ng kanyang mga alagad. Ito rin yung kadalasang binabasa kapag Huwebes Santo ng gabi, sa pagdiriwang ng huling hapunan. Ngunit itong Ebanghelyong ito ay nakaugnay sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya nga, kung ating babalikan, nung huling hapunan, hinubad ni Jesucristo yung panglabas niyang damit at siya ay yumuko. At hinugasan niya ang mga paa ng kanyang mga alagad. At sa tradisyon ng mga Hudyo, sa huling hapunan, ang naguhugas ay ang pinakabata. Ibig sabihin sa kultura ng mga Hudyo ng panahon ni Jesucristo, ang mga bata ay hindi pa kasama sa bilang. Ibig sabihin wala pa silang karapatan o wala pa silang kahalagahan kung ikukumpara sa mga nakakatanda. Sila ang pinakamababa. Kaya nga ang gawain sa huling hapunan o sa Pasko ng mga Hudyo ng paghuhugas ay gawain ng mga pinakamaliliit, pinakamabababa. Ikalawa, ang hinuhugasan ay mga kamay ng mga naroon na nakikisalo sa hapunan. Ngunit dito sa Ebanghelyong ito ay iniba ni Jesucristo. Hindi niya hinugasan ang mga kamay kundi ang mga paa. Ang ibig sabihin, ibinaba ni Jesucristo ang kanyang sarili sa mababang lugar. At pinuntahan niya yung pinakamababang lugar o bahagi ng katawan ng tao, ang paa o ang mga paa. Sa tradisyon ng ating simbahan, makikita natin na hindi lamang hinuhugasan ng mga paa, kung hindi hinahalikan pa. Ito ay larawan ng napakalalim at napakadakilang pag-ibig ng Panginoon. Ang paa ang pinakamababang bahagi ng katawan ng tao. At maaari nating sabihin na ito ay larawan ng pinakamababang aspeto ng pagkatao natin. Sapagkat ang kadalasang ipinapakita ng tao o kadalasang ipinapakita natin sa madla, sa harap ng iba, ay yung mga magaganda, yung mga kaaya-aya, kaibig-ibig. At kadalasan ay itinatago natin yung mga mabababang aspeto. Ito yung ating mga kahinaan, ito yung ating mga pagkakamali. Kailangang itago kasi nakakahiya. Lalo pa nga yung mga nakakahiyang pangyayari sa ating buhay nung tayo ay nalugmok at bumagsak. Kailangang itago yun. Bakit? Kasi nga merong kaisipan ng tao o maaring meron tayong kaisipan na ang minamahal lang ay yung magaganda, malilinis, at kaaya-aya. Kaya nga takot tayong lahat na baka kapag nalaman yung mabababang aspeto, elemento o bagay sa ating buhay ay wala nang magmahal sa atin. Ngunit mahalaga itong aksyon ng Panginoon. Bumaba siya sa pinakamababang bahagi, hinugasan at hinalikan upang sabihin sa atin na yung mga ayaw nating ipakita, yung mga pinakatago-tago natin, meron palang nais yumakap, meron palang nais magmahal. At doon tayo hinahalikan. Ayun yung dakilang pag-ibig ng Panginoon. Ikalawa, ang paa dahil ito ang pinakamababa at pinakamalapit sa lupa, ito ay napakarumi.
at kaugnay nung unang halimbawa, ang karumihan ay larawan din ng karumihan ng ating buhay, ng ating pagkatao, ng ating kaluluwa at ng ating espiritu. At kadalasan minsan hindi natin matanggap ito. Minsan kasi bumabagsak tayo sa karumihan o sa tinatawag nating kasalanan kahit hindi natin gusto, ngunit wala tayong lakas na lumaban sa mga temptasyon. Sabi nga ni San Pablo, kapag binasa natin yung sulat sa mga taga-Roma, sa chapter 7, sabi ni San Pablo, alam ko naman yung mabuti. Ngunit sa tuwing gusto kong gawin yung mabuti, ang nagagawa ko yung hindi mabuti, yung masama. Sabi ni San Pablo, hindi na ako ito, ngunit may isang kapangyarihan na namamahay sa akin at ito ay ang kapangyarihan ng kasalanan. At makikita natin na katulad ni San Pablo, dahil sa minana nating kasalanan sa una nating mga magulang na nagpahina sa atin, kadalasan tayo ay nalulugmok at bumabagsak at nagkakaroon nga ng kasalanan o yung tinatawag nating karumihan sa ating kaluluwa at espiritu o sa ating buhay. At minsan, kapag nakikita natin ang katotohanan na iyon, hindi na natin mamahal ang ating sarili. Sabi nga sa English ay we despise ourselves o naiiskandalo tayo. Ngunit tandaan natin na sa aksyon ni Jesucristo ng paghuhugas ng maruming paa at pagyakap at paghalik dito, ay isang napakalalim na misteryo ng pag-ibig ng Diyos. Ang ibig sabihin, hindi nandidiri ang Diyos sa karumihan ng tao. Tayo lamang yung naiiskandalo sa ating mga sarili, ngunit hindi naiiskandalo ang Diyos. Naparito nga siya para linisin iyon at hindi tayo husgahan at kondinahin. Sinabi na ito sa ikatlong kabanata ng Ebanghelyo ni San Juan, na eto nga yung, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ibinigay niya yung bugtong na anak. At sinabi roon na parito ang anak ng tao, ang Panginoong Jesucristo, hindi para kondinahin ang mundo, kundi para bigyan ng buhay na walang hanggan at iligtas. Kadalasan ang nangyayari dahil nga hindi natin matanggap na tayo ay naging mahina at nagkasala, kadalasan tayo na yung nagkukondina sa ating mga sarili. Inaakusahan natin ang ating kasaysayan, ang ating buhay. Pero tandaan natin kapag ginagawa natin iyon, parang sinasabi nating mas marunong pa tayo sa Diyos. Kasi kung ang Diyos nga ayaw tayong husgahan at kondinahin sa ating mga karumihan, bakit natin ginagawa iyon? At itong paghuhugas ng paa ay mahalaga, sapagkat merong nais ipahayag ang Panginoon na mabuting balita, na may kayang maglinis ng mga karumihan na ito. Ang ikatlo, ang paa, dahil ito yung malapit sa lupa, ito yung nagbubuhat ng bigat ng katawan ng tao, ito yung palaging nahihirapan. Kadalasan nga ito pa yung madalas na tinatawag nating lantad sa mga aksidente, laging nasusugatan, napipilayan, vulnerable. Kaya nga, ang paa ay larawan din ng bigat sa buhay natin at ng mga sugat na nagdudugo, maaring mga pangyayari sa ating kasaysayan na hanggang ngayon ay masakit pa. At ito nga yung hinuhugasan ng Panginoon. Mahalaga ito sapagkat sa krus, yung mga sugat natin ay kinuha ng Panginoon sa kanyang katawan. Yung karumihan natin ay kinuha ng Diyos sa kanyang katawan. Yung kababaan ng tao ay kinuha niya sa pagkakapako sa krus. Kaya nga ang krus ay mababang lugar, lugar ng kriminal, at doon pumunta ang ating Panginoong Hesus. Ngayon malalaman na natin ang konteksto ng ating ebanghelyo. Sapagkat ang lahat ng ginawang ito ng Panginoon ay magkakatotoo na. Yung simbolismo ng paghuhugas ng paa ay magkakatotoo na. Dahil dito makikita natin na umalis na si Judas. At alam natin na si Judas ay makikipag-ugnayan na sa mga pinunong relihiyoso para dakpin si Jesus. At magdudusa na ang Panginoon, ipapako sa krus, mamamatay. Ngunit, napakaganda ng ebanghelyo natin sapagkat ang lahat ng ito ay kaluwalhatian.
Ang sabi ng ating Panginoon, ngayon mahayag na ang kaluwalhatian ng anak ng tao at sa pamamagitan niya ay mahayag din ang kaluwalhatian ng Diyos. At kapag nahayag na ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng anak ng tao, ang Diyos naman ang maghahayag ng kaluwalhatian ng anak at ito'y gagawin niya agad. Makikita natin na kaiba ang kaluwalhatian ng Diyos sa iniisip ng mundo. Sa madaling salita, iba yung karangalan, kaluwalhatian o tagumpay sa mundo, iba naman yung kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat sa mundo, ang niluluwalhati o ang binibigyan ng parangal ay yung malilinis, yung matagumpay, yung malalakas, yung tila bang mga taong walang kapintasan, perpekto, hindi naghihirap, walang problema. Ngunit tandaan natin, iba ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay pag-aalay ng kanyang sarili hanggang sa kamatayan. Ibig sabihin, mawawasak siya. Siya ay aakusahan, siya ay iiwan ng lahat. Para bang mamamatay siyang isang taong bigo. Kung sa mata ng mundo, titignan si Jesucristong nakapako sa krus, parang wala namang kaluwalhatian doon. Ayaw nga natin yun eh. Yung parang namatay kang mag-isa, no, nabigo, iniwan ka ng yung mga minamahal, at ikaw pa ang nagpasa ng parusa ng marami, parang hindi naman tama. Pero sa likod nga nito ay napakalalim na misteryo ng Diyos. No? Ito ang kaluwalhatian. Sapagkat ang totoong kaluwalhatian ay isang taong kayang mamatay sa sarili para magbigay ng buhay sa iba. At ito ang totoong kaluwalhatian. Yung kaluwalhatian na sinasabi ng daigdig, isang taong matagumpay, isang taong mayaman, isang taong tanyag, isang taong kilala, ito ay mga huwad na kaluwalhatian. Marami na ngang bumagsak o nakulong sa patibong ng maling kaluwalhatian ng mundo. Kasi maraming tao ang humabol talaga sa kaluwalhatian ng mundo. Nung narating na nila yung rurok ng inaakala nilang tagumpay o yung hinahabol nilang panaginip, wala naman palang kaligayahan. Kaya nga napakaraming mga sikat na tao, kilalang mga personality, celebrity, no? Kung mababalitaan natin, kung isa-isahin natin sa kasaysayan, ay kinuha yung kanilang sariling buhay. Dahil yung kaluwalhatian pala ay hindi naman kaluwalhatian. Kaningningan na nangaakit, ngunit walang kahulugan. Ngunit ang isang tao, natatanggap nung kaluwalhatian ng Diyos, totoo parang wala kang mararating sa buhay na ito, sapagkat lahat ng sayo ay ibinibigay mo sa iba, ngunit nandoon yung totoong kaganapan. Makikita natin ito, no? Kapag ang isang taong nag-alay ng buhay sa Diyos at sa kapwa ay namatay, no? Halimbawa nga si Pope Francis, no? Makikita natin yung kaluwalhatian ng Diyos, no? Sapagkat napakaraming tao ang nahipo ng kanyang buhay. Ito yung totoong kaluwalhatian. Na yung buhay mo ay ibinigay mo sa iba, pumasok ka sa buhay ng ibang tao. At yung ibang tao ay pinapasok mo sa buhay mo. Ito ang totoong kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian ng mundo, dahil nga abalang-abala na maabot yung unang lugar, yung katanyagan at yung rurok, wala nang makapasok sa buhay mo. At hindi mo na maibigay yung buhay mo sa iba. Sapagkat masyadong abala, masyadong nakatuon yung isip o sa pagpanik doon sa hagdan ng tagumpay. Ngunit kung ikukumpara natin yung dalawang tao, sa mata ng Diyos, ang may totoong karangalan ay yung sinasabi ng ating Panginoon, no? Na isang tao na magbibigay ng kanyang buhay dahil sa pag-ibig para sa kanyang mga minamahal. Yung ikalawang mahalagang bagay sa ebanghelyong ito ay yung sinabi ni Jesus, no? Na maikling panahon na lamang ninyo akong makakasama. At napakaganda nito. Sapagkat ang tao na ang kaluwalhatian ay nanggagaling sa Diyos, hindi niya ipaglalaban ang daigdig na ito.
Hindi niya pipilitin na ang mundo ay maging paraiso. At ito ang sikreto ng isang taong may relasyon at ugnayan sa Diyos. Alam niyang maikling panahon lamang ang ilalagi niya dito. At ito ay para sa atin, no? Ngayon nga ay Jubilee year pa rin, no? Tayo ay mga pilgrims of hope, no? Meron tayong pag-asa hindi sa daigdig na ito. Yung paglalakbay natin sa daigdig na ito ay isang pamamag-asa patungo sa totoong tahanan sa buhay na walang hanggan. Kaya nga katulad ni Jesucristo, walang problema kung kaunting panahon lamang tayong naririto. No? At ito nga yung mga tao na naghahanap ng kaluwalhatian sa mundo, katanyagan sa mundo, makikita natin hindi matanggap ng maraming tao ang pagtanda, kasabay ng pagtanda, pagkakasakit, at huling-huli, kamatayan. Yung mga taong ang karangalan o kaluwalhatian lamang ay sa daigdig na ito, kapag humarap na sa mga katotohanan na ito, pagtanda, pagkakasakit at kamatayan, ay walang sagot. Kaya nawawasak. Kaya nga hindi matanggap ng tao na kumukulubot na yung kanyang muka, pumuputi na yung buhok o nawawala na yung buhok, o umiiksi na yung memorya, nawawala na yung lakas ng kabataan, o kaya naman nawawala isa-isa yung mga mahal sa buhay. Para sa mga tao na ang kaluwalhatian lamang ay sa daigdig na ito, mahirap tanggapin ang katotohanan. Ngunit salamat sa ebanghelyong ito, sinasabi sa atin yung katotohanan. Lahat tayo, mga kapatid, ay maiksi lamang ang panahon sa daigdig na ito. At sinasabi rito, yung sagot. Paano ba natin gagamitin itong maiksing panahon o kakaunting panahon sa daigdig? At ito yung ikatlong punto ng ebanghelyo, yung bagong utos. No, sabi ng Panginoon, magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Ayun ang mahalaga. At ang pag-ibig na ito ay hindi pag-ibig na galing sa emosyon o damdamin, sapagkat ang damdamin ay nandyan minsan ay nawawala. Ito ang emosyon, very fleeting. No? Hindi siya constant. Minsan nandyan, minsan nawawala. Ngayon, ang pag-ibig na sinasabi ng Panginoon dito ay isang pag-ibig na konkreto. At bakit ba konkreto itong pag-ibig na ito na iniuutos niya sa atin? Kasi sabi ni Jesucristo, ang pag-ibig na dapat mayroon tayo ay kung paanong inibig tayo ng Panginoon. At eto nga, kaya natin ipinaliwanag yung paghuhugas ng paa kasi ganun tayo inibig ng Panginoon. Inibig tayo ng ating Panginoon nung tayo ay mababa, nung tayo ay marumi, nung tayo ay nabibigatan, nung tayo ay sugatan. Ayun yung totoong pag-ibig. Sabi ng Panginoon, Jesucristo, hindi ko naparito para sa matutuwid, kung hindi para sa mga makasalanan. Pag binasa natin yung sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, no, sa chapter 5, sabi roon ni San Pablo, no, noong kaaway pa tayo ng Diyos, noong tayo ay mga makasalanan pa, namatay na si Jesus para sa atin. Malinaw na malinaw ang uri ng pag-ibig na ibinigay sa atin ng Panginoon. Inibig tayo sa kabila ng ating kahinaan, kamalian, kadiliman, at mga kasalanan. At ito yung iniuutos sa atin na meron tayong kapwa na ganun din katulad natin na mahina, marumi, mababa at makasalanan. Sabi ni Jesus, mahalin nyo rin siya. Kaya nga itong pag-ibig na ito, sabi ni Jesucristo, ang magpapakilala na kayo ay mga alagad ko. Upang makilala na tayo ay totoong simbahan na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, sabi ng Panginoon sa Ebanghelyong ito, kinakailangang makita ang ganitong uri ng pag-ibig. Isang simbahan na kayang bumaba, yumuko, para ipadama yung pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos sa iba. No, kasi minsan, masyado tayong idealistic. No? Kapag naisip natin o nabigyan tayo ng inspirasyon tungkol sa pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa simbahan, no?
Sabihin natin, maglilingkod ako sa Diyos sapagkat mahal ko ang simbahan. Pero ngayon, ibinababa tayo sa katotohanan ng Ebanghelyong ito. Parang sinasabi, teka lang, ang simbahan ay hindi isang ideyang nakalutang sa hangin. Ang simbahan ay binubuo ng mga tao, mga individual. May sari-sariling karakter, may sari-sariling karanasan, may sari-sariling kasaysayan. Mga taong hindi perpekto, may kahinaan, may pagkakamali at kasalanan. Ito ang simbahan natin. Hindi tayo nagmamahal sa isang simbahang walang muka, sapagkat ang simbahan ay may muka. At ito yung ating mga kapwa, yung bawat isa sa atin. At mahalaga ito. Kaya nga minsan nawawalan tayo ng tinatawag nating enthusiasm o gana sa paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng simbahan sapagkat may mga kasama tayong mahihina, hindi nakakaunawa, o minsan ay hindi perpekto, o kaya naman ay parang nakakasagabal sa atin o sinasaktan tayo. Tandaan natin, kapag meron ng mga ganito kahit sa ministry natin sa Biblical Apostolate o sa iba pang mga komunidad sa simbahan, tandaan natin kapag nangyayari na ito, dito na binibigyan din ng Panginoon yung bagong utos. Magmahalan kayo. Kaya nga itong panahon na ito ng Pasko ng pagkabuhay, tanging yung mga tao lamang na may karanasan at may espiritu ni Jesucristong muling nabuhay ang magkakaroon ng lakas na magkaroon ng ganitong uri ng pag-ibig. Katulad ng pag-ibig ni Jesus sa atin. Sapagkat kailangan muna nating tanggapin yung ganitong uri ng pag-ibig bago natin maibigay sa iba. Pag binasa natin yung sulat ni San Juan, sabi roon, sapagkat ang Diyos ang unang umibig. Kung hindi natin matatanggap yung ganong uri ng pag-ibig, hindi rin tayo magkakaroon ng ganong uri ng pag-ibig para maibigay sa iba. Kaya tandaan natin na tayo muna ang unang minahal ng Panginoon. At bilang ganti, dahil sa karanasan na yon, na nagliligtas at nagbibigay ng malalim na kaligayahan at kaganapan sa atin, dahil may Espiritu Santo, tayo rin ay inaanyayahan na iparanas iyon sa iba. Kaya maraming salamat sa Ebanghelyong ito, sa napakalalim na misteryo ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Ngayon ay itataas na natin ang ating mga panalangin sa Panginoon. Mga kapatid, ang mga nais po may itaas ang kanilang mga panalangin. Paki-unmute po ang inyong mga microphones at pwede niyo po ipanalangin po ang inyong mga intensyon. Ama naming makapangyarihan sa lahat, nawa Panginoon ang iyong mga salita, ang iyong banal na kasulatan, Panginoon, patuloy na lumalim po sa aming mga puso, na patuloy po kaming bigyan ng lakas, lalo na po sa aming paglilingkod po sa inyong simbahan, lalo na po na patuloy po kaming nakikisalumuha po sa iba't ibang klaseng tao. Nawa Panginoon ang iyong pagmamahal, ang patuloy naming maipakita sa bawat isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ningin mo ang aming panalangin. Panginoon, na sa tuwi-tuwi na mingi kami sa inyo ng lakas na ang inyong pag-ibig sa amin ay maibigay din namin sa iba sa pamamagitan ng aming kababaan ng loob at buong pagtanggap din sa mga taong may hina na katulad namin. Tinataas po namin ito sa inyo, Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, maraming po salamat sa inyong salita na inayahan po sa amin na maging bukas sa inyong pagmamahal at sa pagmamahal sa bawat isa. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging generous po sa aming
serbisyo po sa inyo, sa kapwa, sa simbahan. Nawa Panginoon, ang panahon na ito na muling pagkabuhay ay magiging simula ng isang panibagong buhay para sa amin at para sa mga kapwa namin. Pinapanalangin po namin, Panginoon, na lahat ng mga miyembro ng Biblical Apostolate, ganun din po ang lahat ng mga may sakit at ang mga tao na humihingi ng aming mga panalangin. Especially po sa mga kapatid namin na nandito po sa Zoom at ganun din po sa ating mga kapatid na sumusubaybay po sa Facebook Live. Manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ngayon tayo po ay magpatuloy po sa ating pagdarasal sa pamagitan po ng panalangin na itinuro ng ating Panginoong Hesukristo sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ngayon tayo po ay magpapatuloy po sa ating pong mga announcements. Ready na po si Tere for our announcements. Good evening, Tere. Magandang gabi po, sister. So, malinaw po ako. Okay, so Yes, magandang gabi malinaw. po sa lahat. Nakasama po namin dito sa Zoom at sa mga nanonood po sa atin sa Facebook Live. So maraming salamat po dahil patuloy po kayo sumusubaybay at tumututok po sa ating Biblical Spirituality Weekly tuwing Tuesday po. At salamat din po sa San Rafael Parish dahil kayo po ang aming naging host parish para po sa linggo po na ito. Ngayon po, magkita-kita po tayo para sa ating monthly formation ngayong darating po na Sabado, May 17, simula po ng 9 a.m. hanggang 12 noon po. So saan po ito? Ito po ay gaganapin sa San Carlos Seminary sa Lay Force Building. So doon po ito sa second floor. Kapag doon po tayo papasok po doon sa chapel banda. So kapag bababa naman po tayo, so akyat po tayo na sa pinakataas po. So ito po yung may malaking area para po ma-accommodate po ng lahat po na nais na sumama. Hindi lang po yung mga kasama po natin sa ating ministry ng Biblical Apostolate, pero pati na rin po sa iba, nakabilang po sa ibang ministry at pati na rin po yung mga hindi pa po active sa ibang simbahan. Welcome po ang lahat dito po sa ating ating activity ngayong darating na Sabado. Mangyari po na kung kayo po ay darating, paki-confirm na lang po ang inyong attendance sa inyong mga coordinator sa iba't ibang mga parokya. At kung hindi pa po kayo parte ng kahit anong parokya, i-message nyo lang po ang aming Facebook page para po maisama po namin kayo sa bilang po ng mga paghahandaan po natin sa darating po na tanghali sa araw po na iyon. So maghahanda po kami ng munting salo-salo po para sa lahat. So ito po ay libre. Hindi nyo po kailangan magbayad ng kahit ano. So kailangan lang po namin ang inyong presensya, ang inyong puso, at pakidala na rin po ang inyong mga Biblia at mga kaibigan na nais nyo pong ibahagi po ang salita ng Diyos. So ito po ang ating Easter recollection dahil tayo po ay nasa season pa po ng Easter. At maganda po na pagnilayan po natin ang pagkabuhay po, muling pagkabuhay po ng ating Panginoon. Yun po yung ating monthly formation para po sa buwan ng Mayo. Pero po sa buwan po ng Agosto, ito po ang ating annual biblical retreat na gaganapin po sa St. Michael's Retreat House sa Antipolo. So ito po, magkano po ang registration? Please, makikisuyo po kami na kung pwede pong pakihanda po ang 3,000. Dahil ito po ay for 3 days, simula po ng August 29 hanggang August 31. So ito po ang magko-cover po sa ating accommodation, ang mga pagkain po natin para po sa 3 araw po na ating retreat. So meron na pong iba na nakapag-save na po ng kanilang slot. So hindi pa po huli ang lahat. Mahaba pa po ang ating aantayin para po sa buwan po na iyon. Pero makikiusap po kami na kung kayo po ay sigurado na at willing po, paki-message na po kami para ma-secure na rin po namin ang inyong slot. So ito po ay open sa lahat at ang ating mga speakers po sa araw na iyon, sa 3 araw na iyon ay hindi lang ay mga bigatin po, pero very humble po na mga pastol po ng ating simbahan. So kung makakasama po namin kayo, kami po ay magiging masaya. So ayun po, yun lang po sister, baka mayroon po kayong i-add po.
Maraming salamat po, Tere. Yes, so abangan po natin ang ating pong monthly meeting natin na maging pong Easter recollection po sa ating. Kung meron po tayong Lenten recollection para sa preparation ng Easter, mas mahalaga ang Easter recollection po. Kasi ito po yung dahilan bakit tayo nagle-Lenten recollection. So sana mas marami pong mag-a-attend po sa ating Easter recollection, no po? So, importante po sa ating ito at ini-invite po natin din ang ibang mga parokya o ang ibang mga kapatid natin kahit po sa mga kapatid natin na nasa Facebook Live na kung gusto nyo po mag-volunteer para magbahagi, para magbasa ng Ebanghelyo, para mag-opening prayer or magre-recap ng ating Biblical Spirituality Weekly, wag po kayo mahiya at i-message nyo po sa aming section, comment section o pwede din po sa ating messenger po ng Arkham MBA. Kahit po si Tere o kami, HMSP Asia, pwede pong yung kami at si Brother Andrew na wala po sila ngayon dahil fiesta nila ngayon sa Fatima. So sa lahat ng mga parishes ng Fatima, alam po namin wala sila ngayon dito. Kasi nasa fiesta sila. So happy fiesta po, especially po sa ating mga kapatid ng Our Lady of Fatima sa Bacood, Santa Mesa at yung mga bagong miyembro din ng Biblical Apostolate ng Our Lady of Fatima din sa Mandaluyong po. Hindi ko alam kung sabay po yung fiesta pero kung hindi bale, today is May 13, ang araw ng Our Lady of Fatima. Ganon din po mga kapatid. Meron po kami, kanina po nag-meeting po kami sa EGBA or Episcopal Commission on Biblical Apostolate of the NCR, yung 6 diocese po dito sa National Capital Region. At meron pong ini-offer po sila ng isang workshop. Ang workshop na ito ay ang Bibliodrama Workshop. At gaganapin po mula August 21 hanggang August 24. Alam ko po ito po yung 1 week or some days before ng ating pong annual retreat. 4 o 5 pwede o 4 ang dapat po i-represent ng ating archdiocese po. Kasi as of now, wala po tayong facilitator o representative po ng Bibliodrama po. Yung iba pong mga detalye sa susunod po ng mga meetings pero sana sa ating po mga Bible coordinators na gusto po ninyo matuto paano po mag-i-establish. Hindi po yung Bibliodrama, hindi po isa pang ibang pong program or iba pong pwede nyo pong gamitin ang Bibliodrama sa lahat ng mga Bible study kasi pwede nyo pong gawin yung mga procession, yung mga awit, yung mga prayer sa pamagitan ng mga elements ng Bibliodrama. So maganda po yung matuto po tayo ng iba po mga method na pwede po nating i-apply po sa ating pong Bible study, sa ating pong Biblical Apostolate, sa ating mga parokya. So dahil po ito po yung for 6 dioceses, so meron po tayong only 4 to 5 slots po. So sa mga pwede po sumama, i-encourage po talaga sila na meron po tayo sa Manila kasi ang Manila at ang Parañaque at wala pang facilitator nito. So they are offering this for all of us but only 4 of the Bible coordinators ay pwede po mag-attend. So alam ko po na some days after sa 29 is our Bible at ating annual retreat. Pero baka meron pong isa sa inyo, 4 sa inyo na generous na gusto pong mag-attend po sa ating Bibliodrama po. So yun po, i-contact nyo po ako para sa ibang po mga questions tungkol dito. At syempre, hindi ako kundi si Tere kasi si Tere ay magiging contact person din po ni Brother Carlo Lara ang nag-organize po ito sa ating EGBA NCR. Yun po mga kapatid at maraming salamat po sa inyong lahat. Sana sa susunod na Martes, andito po tayo pero siyempre kita-kita po tayo sa Sabado
At hindi lang po tayo, kundi mga kabataan din. Sana nandun din sila. Yung ating mga kabataan na natapos din ng youth camp at ganun din ng iba't iba mga activities, fellowship nila. So, wait namin kayo. At yung mga umaten o nag-participate po sa ating Bible mission last April, pwede po tayo din mag-share sa ating mga kapatid na makikita-kita po tayo sa Sabado sa mga hindi umaten. Maganda pong oportunidad na tayo po ay magbabahagi ang ating mga karanasan sa mga hindi pa sumama. Baka sa susunod na oportunidad, marami po tayong mga kakasama sa Bible Mission para mas marami pong mga kapatid natin na may sakit at puntahan natin sa mga hospital. Yun po. So ngayon, dahil wala si Father, wala po naman blessing, but let us all glorify our Lord with the glory be. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you po. Maraming po. salamat, Ay, Sister Lily, Sister Christy, sa San Rafael Hello. Parish, God bless you. Thank you, God bless you. Dimple. Ingat lahat, Sister maulan. Belen. Kita-kits po sa Opo Sabado.